Tanong, meron ka bang malalim na friendships sa buhay mo? Kailangan mo to sa buhay. Kapatid, napakahalaga. May tanong ako, meron ka bang isa, dalawa o tatlong kaibigan na at any time, isang tawag lang, nandiyan na sila sa'yo? Meron ka bang isa, dalawa, tatlong, apat na kaibigan na pwede mong sabihin lahat? Yung baho ng buhay mo, yung mga pagkakamali mo, tanggap ka nila, mahal ka nila. Meron ka bang ganyan? Meron ka bang isa o dalawa o tatlo o apat na kaibigan na buo ang tiwala mo sa kanila? Full trust. Ay nako, kaibigan, pwede yon. You can find those kinds of friendships and you can nourish and cultivate them. May isa ba akong tanong? Yung misis mo ba, yung mister mo, best friend mo ba? Yung boyfriend at girlfriend mo? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. At I will share with you 4 na bagay na kailangan mo gawin para magkaroon ng deep friendships. Makinig ka. Alam mo, many years ago, may binasa akong isang libro, The Gift of Fear, written by Gavin de Becker. Meron siyang research na ginawa sa mga psychopath o yung mga tinatawag nating serial killer. No, ito yung mga pumatay ng 10 tao, 20 tao. Anyway, pag na ano daw sila, na capture ng pulis, no, nahuli ng pulis. Ayan na. May mga journalist, no? I-interviewin yung mga kapitbahay. O kumusta yung taong yan? Serial killer daw eh. Iniimbista ngayon ng pulis. Maraming pinatay. Ito yung sinabi niya, lahat daw ng mga sagot ng mga kapitbahay, pare-pareho. Iba-ibang serial killer yan. Pero pare-pareho yung sasabihin nila. Ay, yung kapitbahay ko na yan, mabait. Ngumingiti. Kumakaway. Pag binabati ko, okay naman siya. Hindi ko alam, serial killer pala. Sinasabi ng manunulat na author ng libro na to, sinabi niya, pare-pareho yung sagot. Ibig sabihin, marami siyang acquaintances. Wala siyang totoong kaibigan. Kaibigan, merong pandemic ngayon sa mundong ito. Hindi lang COVID. Ang pandemic, ang tawag ay superficial friendships. Walang malalim. Ang ating mga kaibigan ngayon, hindi deep. At yun ang problema. I'll give you an example. Personal sharing ko to, ha? Yung misis ko, best friend ko yan. Hindi lang misis, best friend. Tuwang-tuwa kami sa isa't isa. We like being together. We like hanging out together, no? Enjoy kami sa isa't isa. Kwentuhan, tawanan. Alam mo, hindi pa sapat yun. Kasi siya, meron siyang girlfriends. Ay, ang dami niya mga best friends na mga kaibigan na tawanan sila, iyakan sila, enjoy sila sa isa't isa. Alam mo, mabuti na lang. Alam mo kung bakit? Kasi kung ako lang ang kaibigan niyang totoo, alam mo, ang gagawin niya, she will get all her joy from me. Kawawa naman ako. Kaya, alam mo, we share in the load, her friends and me. Ganun rin ako. Hindi lang siya ang best friend ko. Meron ako mga brothers in the Lord. Na pag may problema ako, kwento ako sa kanila, pero kwento ko rin sa misis ko. Ang sarap na merong deep friendships sa buhay mo. Kaibigan, meron ka bang ganun? Alam mo, I invite you to make that decision. 4 na bagay ang kailangan mo gawin para magkaroon ng deep friendships sa buhay mo. Ano yung mga 4 na yun? Pag-uusapan natin sa Full Tank this week. Tuesday, bukas, pag-uusapan natin, you need to prioritize your friendships. Ay nako, importante yan. Wednesday, pag-uusapan natin yung you need to be able to cultivate openness. Kasi karamihan hindi open tayo eh. Thursday, ito ang Thursday, kailangan you need to express affection naman. Marami sa atin, antipid. At number 4, kailangan we need to create space. Papaliwanag pa natin yan, ha? Sa Friday and every day. Sundan nyo yung Full Tank every day. Pag-uusapan natin para at the end of the week, you will realize, itong kailangan kong gawin para magkaroon ako ng deep
friendships sa buhay ko. Alam mo, ang ebanghelyo natin ngayon, ang ganda. Yung centurion, meron siyang alipin. Sa pagmamahal niya sa alipin niya, pumunta siya kay Jesus, no? Goes out of his way. Lord, yung aking alipin, may sakit. Lord, gawin mo ng himala. Ang bait, no? Ang bait ng boss. Ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin ganito, yung alipin na ito, no? Yung relationship nila, hindi lang employer-employee, pero talagang close sila. And I want you to think about that, no? Yung centurion, he valued this person. It's all a matter of value. Kaya ang tanong ko sa iyo, meron ka bang ganun? Yung isang tao, importante ka sa kanya. So sobrang importante ka sa kanya, he goes out of his way, she goes out of her way to be able to love you. And that's what we want in life. You cannot do life alone. Ang hirap ng buhay, di ba? Ang daming kailangan bayaran, may sakit na, tapos may career sa trabaho, may mga problema, kung ano naman. Di ba? Ang hirap ng buhay. Huwag ka mag-isa. Kailangan mo ng deep friendships. At pag-usapan natin yun in this whole week. Halika, dasal tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sabay-sabay, Lord, bigyan mo ako ng deep friendships. Turuan mo ako paano magkaroon nito, Panginoon. Lord, alam ko, naniniwala ako, ibibigay mo to sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Share this video sa lahat ng mga nangangailangan makinig sa mensahe na to. Tell them, itong linggo na to, pag-usapan natin yan. Number 2, be able to comment so I can pray for you. Read your comments. Number 3, yung pagiging supporter nyo dito sa mission na to, importante yan. And you can help me and share the message of God's love to other people. The way to do that is to click the link that says support now dito sa Facebook o kaya yung button join sa YouTube. I'll see you tomorrow.